Good day mga pa-Jaffers! Welcome back to our YouTube channel. So ngayon po mag-analyze ulit tayo ng isa na namang Blitz game mula sa aking pina-tournament. Ito po yung laban ni na former National Master Jovert Valenzuela versus WNM Sara Olendo. Ayan, so former NM po yan. Alam ko master na yan dati pero nag-wave po sa pagiging master. Kasi dati pwede yan ibalik eh. Ngayon, hindi na po pwede yung ganong patakaran. Ayan. So, actually also, teammate ko po yan sa pickup, yung white player, si Jovert. And yung black naman, si Sara Olendo, yan po ang top player ng De La Salle University. So, ito po parang mainline ng King's Indian Defense Fianchetto variation ang laban nila. So, kung mapapansin nyo po, double fianchetto ang style ng white. So, yan po, napakakunat na opening. And yung black naman, yung King's Indian Defense, syempre, gusto po niyan umatake sa king side. Yan. So, nakukunat lang yung white. And yung black naman, medyo aggressive yung playstyle. Ayan. So, E4, umatake na po, knight D2. Atras lang muna. Yan. So, knight F6. So, kung mapapansin nyo po dito, actually, nakabara na yung bishop. So, tama po yung ginawa. So, binasag na with F3. So, capture, capture. And dito medyo equal position lamang. Number nyo, pangalan nyo, pati kalaban. Kasi po may mga nangyayari, nasasayang po yung oras. Meron pala, wala sa kalaban, napupunta sa sabi kalaban. Ha? Pakicheck nyo mabuti kung ano talaga kayong board number. May pangalan kayo, kung white pa kayo, o black. Ayan, so dito nag knight G4. Dubious move ang bigayan ng engine, pero ang idea po niyan, ka-capture dito. Pag kumain ng queen, may kain sa D4, matutuhog yung queen and king. So, pwede naman po yan. Pero, syempre, kung magaling na player po yung kalaban, hindi as effective. So, knight D5 para depensado yung E3 pawn. And later on, mapapalis po yan with H3. So, parang ang ending, sayang ang tempo. Ayan. So, knight E7. Exchange ng pyesa. And ngayon, H3. So, kailangan po umatras. Knight F6. Okay, atrasan lang muna ang white and ang black. So, talagang makunat ang ginagawa dito ng both sides. So, knight C6, king H2. Talagang pakunatan ah. Ayun, start na ng atakihan. So, G5. Papansin ko medyo aggressive player itong si WNM Olendo. Knight E7 with the idea of papunta po yan G6. Kaya nilagyan niya ng andun eh, ng square. So, develop lang muna ng pyesa. Rook A, E1. G4. Ayan na, binomba na. H4 para kasarado. Knight H5. With the idea of knight takes G3. Ang lakas na pala nun. Pagkakain, sabay kamatsas na kagad sa H4. Yun na pala ang idea nun, guys. So,
So, kailangan maingat ang puti. Tingnan natin kung makikita niya yun. Oops, bawal mo hawakan yan. Pag ginawakan po yung king, mata-touch move, malilibre yung G3 pawn. So, hindi pa naman touch move, hindi naman hinawakan. Queen F2, para depensado yung G3. Kaso may ganun naman. Knight takes H4. Ayan, so take note, hindi po makain yung H4 kasi merong G3 idea na mafo-fork yung Queen and King. So, ang ending, 1 pawn down. So, hit and run lang, kinapture, tas umatras. So, 1 pawn up na po ang black. C6. Unat lang muna. Rook E2. And actually dito, nung una ko nakita itong game, gusto ko sana bishop D7 lang develop. Kaso nag H5, very aggressive, atake po talaga sa king side. So H5, H4 for white. Excuse me, for black. So knight F1, depensa. And actually ito na po yung maganda sa Blitz tournament, no? Pagka bumababa na yung oras nila. So naisipan ko kasi pag rapid, ang tagal po bumaba ng oras hindi medyo nakakaantok panoorin, no? Kaya naisipan ko magpa-blitz para mabilis yung panic time darating kagad. So dito nag D5, exchange ng pyesa, Queen F6, and exchange ng pyesa ulit. So yan po, dubious. Makikita nyo may binigay na question mark exclamation. Ibig sabihin mo yan, hindi yan blunder, pero hindi yan good move. Okay, so knight E3, yan ang blunder. Question mark po ang binigay ng ating stockfish. No, siguro ang gusto niya pag kumain doon and then kakain ng knight. Pero of course hindi po yan kakapture. So nag rook E7 lang, kain ng mga pawn. Last 2 minutes for white and black. Although lamang ng around 30 seconds ang white. Knight F1, palitan ng mga rook. Ayun, ang kaso mo kinain sa gilid. Actually, question mark ang binigay ng stockfish, no? Question mark. Ibig sabihin, pwedeng kainin dito. Ayun. Kainin dito pag kinain. Pag kinain ng king, darating si Kamatsas. Queen H4. Kaso hindi po kinain Queen H7, double question mark. Hindi dumating si Kamatsas. Chinek. Naku, nakain ang mga pawn. Okay. Depensa lang muna. Walang mate, no? Absent po si Kamatsas kasi may knight nakabang. So, King E8, question mark. Ayan po, naglalabasan na yung mga question mark. Ganyan po talaga kapag mababa na ang oras. So, wala tayong magagawa dyan. Kahit po mga super GMs, question mark, basta wala ng oras. So, pamain sa C6. 3 pawns up sa queen side ang white. Ayan po. Oops. Medyo na-advance yung tira natin doon ng konti. 3 pawns up. 2 pawns naman ang black sa king side. Although of course, force na kasi yun. Kasi under fire na po itong bishop. So kumain and of course kakainin. Queen check. King F7. So actually ang maganda pong idea dito for white, no? Kailangan mapalit lang itong queen Pagka nawala na po itong queen, kung ganyan mananalo na sa endgame. Kaso
May knight kasing ihaharang na pag ano, no? Yun ang masakit ng pagka-Chumek, kaharang yung palagi. Okay, check. Iwas balik lang ang king. Check ulit. Harang lang ng knight. And kinapture. Ayan. So, ang ending, 3 pawns up sa gilid, sa queen side ang white. 1 pawn up naman sa king side ang black. Pero ito po ang magandang tira dito. Tingin ko. Queen H8. Long range attack para merong queen A1 tas kikiliti-kilitiin dito sa queen side. Yan po ang magandang atake dyan eh. Although ng queen G6 ang idea niyan papunta sa B6, meron naman check and check. So may fork po doon ng king and pawn. Although mas maganda kasi yung queen H8 kasi mga long range attack eh. Maganda yun, daling ma-miss pagka malalayo. Queen D4, depensa lang muna. Queen E6, King F2. Grabe talaga yung queen, no? Pagka merong queen, makulit. So, ayun na naman ang idea. Dito naman tatamaan sa gilid. Kanina sa E6 nang galing, papuntang E1. Ngayon sa H2 naman. So, King E2, question mark. Bakit question mark ang binigay? Che-check-in sa gilid. Pagka Chumek sa gilid, siguro somewhere may tatamaan doon. Pero nag Queen E6, binalik. King D2, Queen A6, doon naman sa kabila. Yung pawn naman ang inatake. Grabe, ang hirap po nito. Last 50 seconds for white. 39 seconds for black. Yan. So nasa panic time na po tayo. Last 30 seconds parehas. Grabe yung queen. Pumapasok kung saan-saan ang pasok eh. Yun ang magandang move oh. Sa dulo. Pagka nasa dulo, maganda talaga kasi doon na naman ang pasok. Okay, depensa. King G1. Nasa segunduhan na po guys. Parehas na players. Kaninong nerves kaya ang mas matatag? Okay, balik. A5. Queen F6. So, pinupush na yung queen side pawns. Ayun lang. So, nag-zero po yung oras ng white. Naguluhan, napasarap sa pag-iisip. Ngayon, tumira B4. G3. Hindi pwedeng kainin ng pawn, mabibitin yung knight. A6. Ayun, kumakaunter sa gilid. Mamatihin. Queen F6. Queen E5. So, ngayon pa bumilis ang white kung kailan wala na pong oras. And, ayun, sa wakas, nakita na rin. Panalo ang black. So, yan po ang ating video for the day. Hopefully, na-enjoy nyo po yan. And, kung meron kayong comments, no, ilagay nyo lang po sa ating comment section kung may suggestion kayo para mapaganda natin ang ating content. So, yan po ang ating video for the day. See you again next video. Bye-bye!